Di sa Matthew chapter 13 in verse 24, may tungod kini sa the parable of the wheat and weeds. Sumboy nga kini sa may tungod sa trigo o sa mga sagbot. So in verse 24, in tini, here is another story Jesus told. Mo kini ang lain na po nga istorya ng isulti ni Jesus. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. Ang gingarian kuno sa langit sama kuno sa usa ka mag-uuma nga nagtanom og maayong binhi sa iyang uma. In verse 25, but that night as the workers slept, og anang gabi una samtang ang mga workers or mag trabaho nangatulog, his enemy came and planted weeds among the wheat, then slipped away. Samtang sa kagabion nga ang mga trabaho, the workers nga nagtulog, ang kaaway kuno ni abot og nagtanom pud og mga sagbot among the wheat dito sa mga trigo, then slipped away og nanguanan din sila nanibat na din sila. When the crop began to grow, o sa dinitubo na ang maong itanong na trigo, and produce grain, o naanay bunga, the weeds also grow. Ang mga sagbot po nitubo, kay adlaw itong itanong ang good seeds, ang kuan, kining trigo, pagkagabi ititanom ang mga sagbot, so dungan-dungan ragid silang tubo. The farmer's workers went to him and said, "Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds." Ingon ang mga workers, mga trabahante sa tagi sa uma. Nitugan nga, "Sir, ang uma nga gitamnan nimo og maayong binhi, napuno naman sa mga sagbot, or daghan man mga sagbot. Where did they come from us? Matugikan itong mga sagbutan to." "An enemy has done this," the farmer exclaimed. Ingon ang tag-iya sa uma, "Ang kaaway mo ay naghimo niini. Should we pull out the weeds?" They asked. "Is amo bang imton to mga sagbot?" Ingon ang mga mag-uop, mga workers sa umahan. Ingon ang tag-iya, "No," he replied. "You'll uproot the wheat if you do." Kaya kung inyo nang imton, maapil o kaibot ang mga trigo. So dili di paibot kay maapil man tong maayong binhi nga igitanong. In verse 30, let both grow together. Sige, pasagdain na lang to, magtubo silang dungan, ingon ang tag-iya, until the harvest, hangtod magting-ani. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds. Ug akong sultihan ang mga mangangani nga lain ang mga sagbot o bugkuson sila sa bundles and burn them og sunugon, and to put the wheat in the barn, ug ang mga trigo ibutang sa bodega. So na-separation. So tanaw na to kung sa ipasabot ani. So mo ni ang sambingay. Ang iyang hubad mo din sa verse 36. Mo niyang hubad. Then leaving the crowds outside. Kay sa 31 paingon sa 35, lain na po niya parable of the mustard seed, parable of the yeast. Kay pito man ka parable na diri sa Matthew chapter 13. So pasabot ni Jesus ang kahulugan ato nga sambingay. So, yun ako, ang parable is an earthly story with a heavenly meaning. Istorya sa kalibutan, apa na siya langit nun nga ipasabot. So, then leaving the crowds outside, gibiyaan na ni Jesus ang mga katawhan nga naminaw niya. Ito na sa gawas. Jesus went into the house niya. Ito na si Jesus sa balay nga, yung gitayunan. His disciples said, "Please explain to us the story of the weeds in the field." Naghamigyo in taon ang mga disciples ng Jesus. Gawa sila kasabot. And siya iipasabot sa amoa ang istorya may tungod sa mga
sabot ito sa uma. Verse 37, Jesus replied, "The Son of Man is the farmer who plants the good seed." Ang farmer, di ba naman tayo farmer ganina mag-uuma? Ingon si Jesus, ang anak sa tao. That is Jesus, that refers to Jesus. Is the farmer who plants the good seed. Maugag tong mag-uuma nga nagtanom og maayong binhi. Muna si Jesus, gitanong niya ang maayong binhi, the good news about salvation, about sa kaluwasan ng i-offer na mo dawat, mo tuo, mo alagad si Ginoo, mo salig, mo daig, mo simba, mo yubo si Ginoo. Matod pa is mo tubo tag mo lambo. So the Son of Man is the farmer who plants the good seed. Ang anak sa tao mao ang mag-uumang nga nagtanom sa maayong binhi. So ang pulong si Ginoo, maayo siya nga binhi gigitanom sa atoa. Dinhi mo na itawag good news na yung mga maayong balita. And in verse 38, the field is the world. Ang uma, mao ang kalibutan. Ang farmer, si Jesus, nagtanom sa may binhi, maong pulong sa Ginoo. O ang kalibutan, mao ang uma. Gipugsan, ang kalibutan pugsan kahit sa may pulong na maong may binhi nga mong pulong sa Dios. Kaya ang kalibutan, grabe na yun ang utok sa mga tao sa kalibutan na puno na sa weeds, sagbot. O gani ang gidili nga sagbot mao nagi take sa uban. Ito ang masamang damo. Kinain na ang damo na dapat hindi kainin. Weeds. Isa na na. Diba? Isa na na. So to, the field is the world. Ang kalibutan, o ang uma o ang kalibutan. Kakinanantamnan sa pulong, sa good seed. That's the word of God, the good news. And the good seed, ug ang maayong binhi, represents the people of the kingdom. The good seeds. The good seeds. Another representation sa good seed is, and the good seed represents the people of the kingdom. Ang mga anak sa Ginoo giisip, compare nga good seed. Di ba si Jesus man is the farmer, nagtanom siya good seed, the word of God. Ug ang epekto sa good seed, the word of God, nahimong good people. Nahimo pong good seed. Kay ang good seed mo produce siya og good seed. Ang good news mo produce siya og good seed o good news mo siya. Ano sabi ng good news? Kabaguhan sa tao. Diba? Ang bunga sa good news ng word of God is kabaguhan. Muna itawag na the born again, na tao na pag-usap. Dili na to kinaiya nga way na da kinaiya nga dautan, kinaiya nga abdi kaayo mabuhat og dautan. Tao ra lipaton magbuhat na din siyang dautan. So dini, balikon ako sa verse 38, the field is the world. Ang uma mao ang kalibutan, and the good seed ug ang maayong binhi represents the people of the kingdom. It means mga side ni Lord, mga anak ni Lord, nag-alagad ni Lord, followers ni Lord, believers ni Lord, doers of God's commandments. Kaya duha, di ba sa politics, naghanang kaayo ang grupo sa politics, dagang presidente, dipindi mo dagan. Pero sa Ginoo, duhara. Ginoo og ang yawa, light and darkness, heaven and hell. Kung mupanig ta si Ginoo, sure gid ta sa langit. Hangtod sa atong kabatayon, hangtod sa last natong ginhawa, sa Ginoo ta nag-side. Ginoo atong itawag, Ginoo atong saligan, Ginoo ang tanan. Kaya siya maging ang tanan po. Siya ang sinugdan o siya ang walay katapusan.
Pero dili na ta mo side sa Ginoo. Dito na ta sa pikas. Ubabawaan na to na dito na sa pikas ang atong binuhatan, ang atong mga pagbati ko na una sinultian. Di na jud mao. Di na gyud Diyos nun. Di na gyud tarong. So, sa to, the good seed represents the people of the kingdom. Because ang mga katawan sa Ginoo is nabilong na sa kingdom ni Lord. Si Lord na ang king sa mga katawan sa Ginoo. We belong to the kingdom of the Lord and Jesus is our king. Kung si pulos na kingdom, walay king. Di ba? Sa isang kagingarian, adyo na siya hari. Magsugot sa dili sa kalibutan, tibuok kalibutan, ang gingarian ni Lord naghari. Na, kitnaan na, kitang tanan nga pasulod si Jesus, ug ato nga gimintina nga si Jesus na sulod wa kagawas. We talk to Him, we worship Him, we praise Him, we acknowledge Him that we are nothing without Him. It means, gyarian kas Ginoo. Kung gyarian kas Ginoo, kanunay ta nanawag sa hari nga maong Ginoo. Sa ato pa, kung mayon tag gyarian kas Ginoo, niya sige tag panawag og yawa, complicated na jud na siya. Sa tinuod lang, di ba? Gyarian kas Ginoo, gyarian kas Ginoo, niya sige panawag og yawa, complicated gid siya, questionable gid siya. Kalisod ka ika na aka sa team Duterte, unya imong tawag BBM. Pero dili nakit sakto. Ug sa Tagalog pa, nakalilito ka. Inga na, mura magipon politika kaya ang yawa gusto niya ilugon ang side sa Ginoo. Si Lord po gusto na pirahon ang naasa kamot sa yawa kay maluoy siya. Mura po politik siya. So when the weeds are the people, are the good seeds represents the people of the kingdom, and that's the believers, the children of God, the servants of God. Mga kalyansa sa Ginoo. In the same verse at 38, the weeds are the people who belong to the evil one. Ug ang mga sagbot, ang maukato ang mga tao nga nabilong kuno asa nabilong to the evil one. Para sa Ginoo, ang mga taong nga giindautan, giisip ni Lord nga mga sagbot, dili bililhon kaysa mga gitanong. Diba ang sagbot tamak-tamakan ra na nimo? Pwede rin na walay diwa dili. Walay dili bugas imong tamak-tamakan. Pero mais, humay, unsa pa lang ibang tanong tamak-tamakan nimo namantay ko adi itanong mo di bisan di ato yuta ng kalbasa. Nalipay ko kahapon kay nakalili ko. Na nagibunga. Duha ako nakita ako patong susihon karong ugma siguro. O pila ka bunga. Hello. So ako lang gilabay ang liso diya kay atang ko nga kung pili hatag bunga atis magkakaon ta. So kung tamak-tamakan na mamatay mo ba ito katong may fest naman giabangan ang tunad niya. Ako gipangwakli diri kay aron dili na makuan. So na-save ra. Gipanganan ako itong before pa nagsugod sa gianan ako. So na-save. Ito na nag-delay ang pagbunga kay sige magka-disturbo atong tumoy-tumoy. So, the weeds, ang mga sagbot are the people who belong to the evil one. So, duha ra gid ang identity kung asa ta nabilong ang tao. Asa nabilong tao? Sa side ba si Ginoo, sa side ba sa yawa? Ang nasa right, matod pa sa Lord sa Matthew chapter 25, ang mga karnero. Righteous, gipili sila righteous. Connected dito sa Genesis chapter ano ba to? 17 to 18 katong Sodom and Gomorrah. Ingon si Abraham, Lord, kung naay 50 ka matarong imo paglaglago nato na
Napulo na lang, Lord, katapusan na dyan akong hangyo. Kung napulo ka matarong ato, if there are only 10 righteous people in Sodom and Gomorrah, will you still destroy it? And so for the sake of 10 righteous people, I will not destroy Sodom and Gomorrah. Righteous ha? Dili religious. Righteous. Kay, ingana, grabe, ang third righteous matarong. Minadukon tas Ginoo, di kay patarong-tarong lang. So nga din nga ang mga tao nga good seeds represents the people of the kingdom, and the people of the kingdom are righteous because our king is righteous. He's the God of righteousness, not the God of wickedness, not the God of injustice, not the God of darkness. And the enemy or the weeds are the people who belong to the evil one. Sa moto nga, balikan ako sa Matthew chapter 25, ang mga naa sa left side sa Diyos, ang mga kanding, and they are wicked. Itawag sila mga dautan. O ingon pa, pahawa ka mo, mga dautan. Kaya wala ako nakaila ka ninyo. Pero sila ni angkon nga Ginoo nila si Lord. Lisod nga kita'y mangangkod niya si Lord mo, deny na to. Diba? Daghan kayo na pwede ta mo angkod nga si Lord atong Lord. But kung i-deny ta ni Lord, ulaw kayo no. So ingana. And let's proceed to verse 29, sa 39. The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. Ang kaaway nga ditanom o mga sagbot diha sa mga trigo is the devil. Ang yawa mo tanom siya o dili maayo sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa matag pamilya, sa matag iglesia, sa matag komunidad. Mutanom mo siya kung ako, dautan sa itong hunahuna. Tamna niya weeds. Tamna niya walay pulos ang itong hunahuna para dili na tamapuslanon sa Ginoo. Aron nga magkapait atong kinabuhi, magkalapait atong kinabuhi. O walay direction atong kinabuhi, atong unang pagpati, what joy nada. If you compare yourselves sa diyang dasig sa Ginoo, nilayo na tas Ginoo, lahi din yung pabati mo huna-huna. Lahi din ang dagan sa tanan. So, balik ko na ako sa 39, it's on the screen. The enemy who planted the weeds, ang kaaway nga nagtanom og mga sagbot among the wheat. Kisa ganito mga trigo, mga anak sa gingharian sa Dios. The righteous people. Unsa man di atal akaruho sa nato ni. Unsa man di ay ang tinguha o binuhatan sa mga righteous. Di ba ang tinguha sa mga righteous, mustimbad jud si Ginoo ting simba. Mo daygid si Ginoo ting day, mo ampo inig ampo. Dili mag kinabuang. Ang atong pagbati hunahuna, dili dautan. Mo na siya ang mga timailhan nga righteous ang tao. Nga dili ta mo panig sa dautan, mo panig ta pagkamataro, mo panig ta sa justisya, dili ta mo panig sa injustice. How can we be called righteous unya ang atong gidapigan injustice, wickedness? Di ba? Kung saan na to pag mayroon matarong ta unya ang atong gidapigan injustice, unrighteousness, wickedness. After ta sa bribe, after ta sa kwarta, nga ang kwarta mahurot ra, pwede makatag na itong kaulawon. Apan ang daily blessing, ingon sila agad may man panalangin, nagkuping paon, ang usay ang kaawad, nagkupaon. Muna karon nagkupaon, malita-malitang kwarta. Mahaylo ta, kaya mo lagi. Grabe na lang amount ang kapalit.
walay insaktong pagkuan. Mag-enjoy kag ayo sa imong enjoyment sa kalibutan. Pero imong soul and spirit gistruggle sulod. Ug naay paaboton nga hukom because ang tanang dautan nga binuhatan, dautan nga tanan naay silot. Naay nagpaabot nga silot. Kung dili, kung silot mo silot, dili na mahilot. Amen. Muna ito na ako na sa matarong, dili ko gusto consequence, gusto ko og blessing, reward. Isa na ating mailan sa righteous. I don't want to reap consequence. I want to reap rewards and blessings, favor from the Lord. But the wicked, gusto nag-enjoyment karon. They don't care the future. Karon ilang gusto. So balik ko na ko, verse 39 in Matthew 13. The enemy who planted the weeds are among the wet is the devil. The harvest is the end of the world. Ang ting-ani is the end of the world. And the harvesters are the angels. Inig-harvest ko no ang sa katapusan ng kalibutan. And the harvesters are the angels. Sa final na ni, sa final ni. Karon ang gatanom, kaya wala naman si Jesus, di ba? Nisaka naman siya. Ibalik man sa langit. Ang ipuli o tigtanong sa good news. Tigbuka sa good news ang iyang mga alagad. Kaya si Jesus, kayab naman. Human naman yung trabaho diri sa kalibutan. O nag-disciple siya kaya para mo padayon sa trabaho ni Jesus. So isa nga mailangan na disciple na ta ni Jesus, gapamuhat na tas blagtos Ginoo. Unsay pulos na disciple? Gi-disciple ta kay para mo trabaho ta malihok ta. Mutuma na ta sa sugo ni Lord. Di ba? Kaya ano pag-isa pa? Kung sabi, pulos i-train kag luto. Kung di bago mag-training, na opportunity, naglingkura na ka yung trabaho. Diba? So after the training is work na din na siya. Trabaho na siya. So the harvest is the end of the world and the harvesters are the angels. So before the harvest, naitig tanong. So verse 40, just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so kay ang mga sagbot ilain man og sunugon, so it will be at the end of the world. Ingana pud ang may tabok sa katapusan sa kalibutan. So the Son of Man will send His angels, ug ang anak sa tao ipadala ni ay mga manulungta or mga anghel, and they will remove from His kingdom everything that causes sin and all who do evil kanikaron. So cleansing. Ug ang mga anghel kuno mo remove gikan sa gingharian ang sa tanan nga nag hinungdan sa sala and all who do evil. So cleansing. Ito na sorting out ang mga trigo ilain, ang sagbot ilain. Ito sa Matthew 25 gyapon, mahino ni Lord og duha ka bahin ang katawan sa tibuok kalibutan. Dili according by religion, but according to the ni Lord sa iyang plan, sa iyang gusto. Duhara ka group, duhara. Because duhara man gina, side sa Ginoo, side sa yawa. Ang side sa Ginoo sa langit, ang side sa yawa sa impierno. So the righteous sa right side, the sheep, and the left side, the goats, the wicked. Umatod pa, He removed, the angels will remove from His kingdom everything that causes sin and all who do evil. Muto gi-remove sa Ginoo si Lucifer na yung Satanas man o yung angels. Gitagakit ni Lord sa kalibutan. Dili siya gusto magsakol. Kaya nga gubot man kayo. Di ba? Gubot kung naagyoy. Dili sakto ko na huna. Lautan ko na huna. Lautan pagbati. Lautan sa gubot. And verse 42, and the angels will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. So, muna ni karon.
nga ang mga anghel kuno kinsa man ang ilabay dito sa nagdilaab nga kalayo kadtong mga daotan. Kinsa dito mga daotan? Ang mga weeds, mga sagbot, mga tao, daotan na tao na napugsan sa daotan ng mga una-una pagbati binuhatan sa yawa. Pinakain ng damo, tinamnan ng damo at kumain ng damo, at susunugin sila na parang damo doon sa impyerno. That's the salty. Wala ra by fire men and women dito sa impyerno. Wala na fire truck na buog tubig sa impyerno. Wala. Because hell is the prison area. It's a punishment. Di ba ang prisonan, punishment man na siya. Di ba ang prisonan, punishment, place of punishment of the of violating the law. So ang hell and the kining hell o katong burning, kasi ito isa gani, hell and burning furnace, ito a lake of fire. Hell o lake of fire place siya sa punishment for the wicked, but the paradise and heaven for the righteous, for the sheep and righteous. The hell and the lake of fire para sa mga evil or wicked people. Si Lord mismo na mag-label anak, siya mo kuhan kinsa ang righteous o kinsa wicked. Kung dili sa kalibutan ma-identify na ito, wala ang unsay desire sa mga righteous. Musimpa kita, muampo kita, madahay kita. Mag-uban ta sa mga taong mga tarong. Magduol ta sa Ginoo, di magpalayo sa Ginoo. Isa nga di mailan sa matarong ta. Regular ta. Nga gatingwa sa kimuton sa Ginoo. Dili ka irregular, kanang ganagana ta nga musimba. Dili gid matarong nga nagana ta musimba. Dili gid matarong ganagana ta mo dahil, ganagana ta mo ampo. Dili gid tarong. It's not righteous. It's really not righteous to feel that way. Amen. Sa grabe yung pastora ko. Do you think? Ingan na si Lord? Ang righteous is padayon siya nga magbuhat o righteousness. Yung kasing-kasing ko na una binuhatan. Si Lord, gipis lagi siya kadlos Ginoo di kay. O, tipas-tipas ta. O, tipas-tipas ta. So, balikon ako, verse 42, Matthew 13:42. And the angels will throw them, kinsa man ang them, katong wicked, katong weeds, katong panig sa kaaway, wala ginangalangkad si Ginoo, ginabali-bali, gina-enjoy lang sa kalibutan, will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Sa ato pa, ma-imperno sila. Magkagod sila sa ngipon, sa kainit, o kasaba, o kakuyaw sa imperno. Pero asa daw kung napaingon ng righteous sa verse 43. Then the righteous, verse 43, ba diya? 43. Then the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. So nagi difference. Padaya gid na sa imperno langit, wa chay purgatorio. Atung-atungan. Buhi pata purgahon, walay patay ka purgahon. Amen. Sakit man na, pero mo ito'y noon. Kita ba mo tarong na purog kag patay? Buhi may purgahon. Hello. So to, then the righteous will shine, mudsidlak, mudanan, like the sun sama sa adlaw in their Father's kingdom. Sige, harian sila nuhan. Anyone with ears to hear should listen and understand. Ang may dalunggan, ang may mga dalunggan, papamatia sila o pasagda sila. Sa ato pa, kung hindi atong dalunggan, kung dili taga na pamati sa pulong sa Ginoo, dili po tapamati o ni Lord panahon.
nga kita manginahanglan sa Ginoo. Sumatod pa sa Matthew, ready to bear me. Naay oil ang atong lamp or sugat or lampara. Kay katong lima, di wala na ito oil. Kay walay oil, wala na ni sigat. Itong oil represents anointing. Anointing ang kagana na to sa pagpangalagad. Ang kagana na to sa pagsimba, pag-ampo, pagpamuhat sa puluton, sa pagkupi. That's the meaning natay anointing. Di ba ang oil maghatag og ka kagaan, smooth, mo flow lang siya. Walay dryness. Anointing, ang oil, walay dryness. Ang matarong, walay dryness. Ingan na siya. Bisag kusukusuhan mo, lutaw yun nga ikaw matarong. Di ba si Daniel, gibitik siya. Nalig na siya pampuon. Kaya kumuampo siya. Ang decree sa hari na sinibigad ni Sir, ilabay gid sa pitong ka bisis nga kainiton sa kalayo. Wala nahadlok si Daniel. Wala siya na wala niya giuntang ang iyang regular gibuhat nga magampo. Giabrihan pa gan iniya ang bintana nga nagampo. Wala niya nanira, wala siya nagampo kay ito nga. Wala siya nakandok. Kay ang right, isa nga timalan sa righteous. Bisag kamatayon di na to ikahadlok para sa Ginoo. Yes. Ang tinuod nga matarong, dili ka mahadlok mamatay. Unsa man ka klaseng kamatay, imo ikamatay sa kalibutan. Pero ang imong kalagog espiritu, safety na ato bangas Ginoo. That's another thing to identify. Unsay matarong. Kinsay matarong. Tingnan pa sa Biblia, bulangan ka tong dili mahadlok mamatay para sa Ginoo. Kay ang ilang kinabuhi ilang mabatunan. Pero katong hadlok mamatay kay iba ito kay wala ito ipa-deny ka sa Ginoo. Para nga dili ko mamatay, deny nila. Kay isang deny, eternal na ang punishment. Isa kadyot nga kasakitan or pila ka kasakitan, eternal nimo na enjoy. So muna importante atong decision making. Dapat maanad tag right decision. Amen. We have to practice deciding a right decision. Kaya kung naanan na tag wrong decision sa kalibutan, pag-abot sa very important thing to decide about choosing temporary life or eternal life. Choosing God or the God of this world. Muna nga, the Word of God is teaching us righteousness, the right thing for us to decision a right decision. Not just a good decision, but a right decision. Kung sa mga diferensya sa good decision, good decision is approved sa kalibutan, but right decision approved na ni Lord. Amen. Good decision approved ni Mama, Papa, approved sa imong boss, approved sa tao. But right decision approved by God. That's the thing. That is why we should be careful. Let's practice deciding the right decision. And after deciding a right decision, practice doing the right action. Because dito din ang basihan ng i-level ta ni Lord na righteous. In all things. In handling our money, handling our time, handling our daily ng mga buluhaton, decision making, tanan-tanan. Muna'y timailhan nga, there is righteousness in us. God can see us the righteous living by doing the righteous thing, deciding the righteous decision, and thinking the right things to think about. The kingdom of heaven is like a farmer who plants good seeds in the
good seed daw represents the people of the kingdom. The weeds represents to the people who belong to the evil one. Ako, pagkabalon ako sa kamatuoran, nga ay dakanan dyan na katuoran, isa na, ay langit o imperno. And dyan ko, na decision, dyan ko gusto nga imperno, Lord. Because it's a choice not to go to hell. Hell, it's a choice to go to heaven. If we want to go to heaven, let's start going to heaven. Kung gusto tag langit, mutikan ta kayong langit. O, kay tikang man na, continuous ang tikang. Nya sigpit trabaho no lagi. Sigpit jud ang dalan pa yung langit. Daghan sigpit, daghan gidili. Dili na pwede nga kung sulod ta sa dalan sa pagkamatarong. Dili na pwede mag hubog-hubog tag nagsukag-sukag ininom. It's unrighteousness to do it. Dili na pwede manigrilyo, matago-tago. Dili na pwede. Dili pwede magsaninag ta nga mura tagabaligya o dungog. Dili na siya righteous. Muna siya nga, gamay ragid ko na makalangit. Kaya daghan man ang gidili ni Lord. Gidili ni Lord, kay dili siya gusto ana. Dili ta mo qualify sa iyang qualification. Dili magmatuod na nga anak ta niya. Kailan kay anak sa Ginoo? Ang dinamitan. Perte ka sa lawayon. Pati kita, murag kita mauwaw. Kita mauwaw. Murag kita may nauwaw. Diba? So, sa grabe si Pastora, ay, ang Biblia manggod. Maungo ko na kitulti. So, atong isutan. Pero kita sayod. Kaya pag-abot niya kita hukman, ipakita na ni Lord na idakugan ng kamera. Muni siya. Nagtudlo na ko ninyo, ana. Gamit na ako na siya natawan, ha. Kaya para makabalo, mamasay mo, pero wala man manito, o. Nag-talk against pagin mo, nag-mock mo, nag-despise mo, wala man yung, sana, nagdawat. Manin to, inatadagan, magtagamakdo, magluko-luko. Luko-luko. Okay, ego, siya ko. Iyan na siya. So God is using many of His servants to remind us about righteousness, about justice, about His words. So muna, ato lang pangutano to kaganimon. Kay trigo man og sagbot, trigo. Ang trigo ba ta or sagbot ba ta? Hello? So inyan na. Wet and weeds. So ingan na eksoon. Kung sulod o gawas ta sa simbahan, sulod o gawas ta sa balay, makita ba na si Lord nahimuot na to. In and out ang righteous, mautid siya. Diba? In and out. Bisan si Daniel, nagpadayon siya sa kampo. Di ba si Daniel Shadrach, Meshach, Abednego. Kani wala kuno sila ni kaon sa pagkaon nga karani dito. Sana gulay ra amo. Ug after 10 days, i-test me kung kinsay ligon, kinsay kusgan, katubang ni kaog sige karni o ni kaog gulay. Proven and tested pag human test ang ilang strength. Katubang ni kaog gulay, ligon pa. Nga naman. Sa pasabot nga bisan sa pagkaon o sa careful ta. Careful ta. Sa keto diet murag opposed gid sila na keto diet. Sa keto diet more on meat man sila, dili kay sila sa gulay. Pero nasuot sa Biblia, so na kasagaran mo sila kadto na halad sa Dios. Kay pagan country man sila sa Babylonia. So, whatever the leading of the Spirit, we must do and follow to be labeled righteous in the sight of the Lord. Dili kay para mo-in lang ta, ma-please lang nato ang tao, dili ta out of the kulumbo. We are not to please people, we are to please God.
our choices, our decision. Totoo, the difference between righteous and wicked, na-adyo'y diferensya. So let us pray for His word. Thank you so much, Simong Pulong. Bless, O God, your words. Let everyone understand nga ang mga trigo imo diyong ipuson to eternal life, shining, O God, in your kingdom. But the wicked will be burned in a fiery furnace in hell, O Lord God, to the lake of fire. Help us understand this thing. He who has ears, let him hear and understand. Subalakan ang mga una-una nga nakasabot si mong pulong. Kung nagampo kami, nga ikaw kay mga padayon o hatag og salabutan sa matag usa para kami, Lord, makabaton ng right decision and right action after the test that you will give unto us. To test us if we belong to the righteous or not yet. Thank you, Lord. Seal your words with your precious blood and continue to bless us all together with the spirit of understanding, with the spirit of humility, with the spirit of justice, righteousness, and the fear of the Lord, so that no disasters, no calamities will you allow to bring. Because kung daghan matarong sa usa ka dapit o sa ka syudad, dili nimo ipahangtang ang mga makalilisan ng mga panghitabo. Because the righteous are also preservers of the place from your judgment, God. Representing lights shining o danag. Representing salt. Muhatag o taste, timpla. Thank you so much, Lord, of your words that you keep on reminding us so that we will stand firm in obeying your words, in worshiping you, in praying, in praising unto you, Lord God, in serving you. Continue to bless each one of us, each member of the family, each member of the churches, each citizen in all countries, Lord. Sa akong mga nadungog ko nakita nga balita, kuya na gid ang kalibutan. The Europe, you send fire. Grabe nga kalayo, O Diyos. Lots of people died. Even ang mga traffic lights, Lord, na hilis tungod sa kainit sa kalayo. We can remember what you did Sodom and Gomorrah. O worse pa ganyang Sodom and Gomorrah kaysa yung gibuhat sa Europe, O God. Thank you so much, Lord, that your people will have the heart to love and hear your message and to obey your message, oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So thank you for watching. God bless us all. Let's proceed to prayers.